Sandro, pag-usapan pa rin natin yung mga tungkol sa mga nangyari sa Bagyong Glenda at pati na rin yung mga naapektuhan. Ngayong umaga, alamin natin yung response naman ng Department of Science and Technology. Para po pag-usapan yan, makasama natin this morning. Let us all welcome Assistant Secretary Raymond Liboro ng DOST. Good morning, ASEC. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning. Good morning sa Sandro at Dayan. Yes. Good morning sa mga boss. Asik, siguro alam naman natin na kumbaga ang pag-asa malaking part ng Pinlay dito sa under the DOST. Pero kumbaga ano ba ang naging response ng buong DOST regarding what Glenda brought to us yesterday? Of course, marami na tayong dinevelop all this time, no? Especially nung nilusad natin yung DOST Project NOAA, no? This involves mga bagong techniques and solutions, no? Para mapag-ibayo natin yung ating forecasting. So, kaya dito, no, pagdating dito nga din sa Glenda, lahat yan ay nagamit natin, ano, from yung ating mga padating pa lang kasi si Glenda, matindi na ang ating monitoring dyan, at inintroduce natin talaga ngayon, ano, mas pinagbibigyan natin diin yung ating predictive assessment, no, sinasabi. So, we're trying now really to focus really on the hazards, no, at tignan natin to be more specific, no, dito sa nature ng hazards na paparating dinadala ng Glenda, tulad ng ulan, baha, posibleng storm surge, no, at yung lakas ng hangin. Alright, pero masasabi po ba natin na mas naging handa yung different government agencies, most especially itong DOST? Kasi naalala natin nung dumating si Typhoon Yolanda, medyo nagulat ang lahat dun sa lakas niya. Itong si Typhoon, kumusta po yung naging status natin as of yesterday? Well, ayon nga mismo kay Sec Babe Singson, ano, yung information na pinoprovide namin o na-provide namin kay Glenda, malaki na itulong sa kanilang paghahanda, ano. Like Sec Babe Singson and even Secretary Dinky Soliman ng DSWD, no, na i-preposition na kagad nila, no, yung mga yung mga relief, no, relief dun sa mga areas na sa aming pagtaya ay dun talaga ang dadaanan, no. Na-identify na namin din kaagad, no, yung mga munisipalidad, no, mga lungsod kung saan tatahak itong si Glenda. Tuloy pati maging si Sec Babe Singson nga, no, pati mga infrastructure dun sa mga areas, no, na tagdadaanan ni Glenda, yun talaga ang kanilang tinutukan. So ayon mismo sa kanila ay naging malaking tulong, no, yung impormasyon na binibigay ng DOST sa kanilang paghahanda. At yun naman talaga ang purpose natin, ang gusto natin. The best science available will also produce the best information available for everyone. And Sandro, tingin ko very well informed rin yung mga boss natin. Kasi nakita mo naman yung kanina ni-report mo sa banter natin, yung sa Teka Moment, yung casualties, mababa. Correct. At kumbaga napaghandaan talaga dahil agapan nga dahil sa mga preemptive measures. Dahil na rin siguro sa information na nakuha mula sa DOST. Asik, ang gusto ko naman matanong, alam natin this year na ito nga ang isa sa mga pinakamalakas. First this year. And are we expecting pa ba na kumbaga meron pa tayong mga parating na mas malalakas pa? And what are the things that the DOST is doing to prepare for again, no, before itong typhoon season started, sinasabi nga po natin tayo po ay makaka-expect pa rin ng ating average na storms, no, which is around 19 to 20 storms a year, no. Ito'y pang 7 pa lamang, no. We're still expecting na meron pa rin mga susunod, no. As to yung strength niya, no, hindi naman natin masasabi yan. At kung ilan ba talaga dito sa 19 to 20 na storms ang magla-landfall sa atin, no. But sabi nga, ito gusto ko lang malagay sa konteksto na matindi po itong dumaan na si Glenda sa atin, ano. Doon pa lamang sa lakas niya at yung pagtawid niya at kung paano niya sinuyod, no, yung talagang mga and these are highly populated areas, no. So siguro nabanggit mo nga kung as of this time though ang casualty natin ay talagang malaki, dapat ang ipasalamat natin sa Diyos, no, at sa ating of course yung ating response, no, sa mga kababayan natin on the ground, pagkat hindi po biro itong dumaan sa ating si Glenda. ASEC, besides Project NOAA, I believe marami rin po kayong mga nilaunch na bagong mga instruments, yung mga from DOST. Nagamit po ba natin ito or kailan po natin balak ito gamitin? Oo, magandang tanong yan, Dayan, kasi ngayon tayo po ay nag-observe ng pangalawang taon na ng project, no? At marami sa mga 2 years ago
ay ngayon ay masasabi natin ay sa katuparan na. No? Halimbawa lamang yung sinabi namin before na maglalagay tayo ng 1,000 mga equipment, no, sa mga ito yung mga weather sensors natin, rain gauges, saka water level monitoring sensors sa mga ilog, no, critical na mga ilog. Yan ay natapos na, no, in just 2 years. So ito po yung ating locally designed, locally manufactured, dinesign ng mga engineers at scientists natin. Yan ay nakakalat na at yan ay nagbibigay ng real-time data sa atin every 15 minutes. So ito yung ginamit ng lahat upang makapag-monitor, no, ng pagtaas ng even yung paghulog ng ulan at pagtaas ng tubig sa kailugan, ano. Bagay po nga, Sandro, ito siguro itong nangyari rin sa Glenda at kung so far mababa nga ang casualties, we would like to think na marami rin sa mga local government units na inikutan natin, no, the past 3 months. Napakatindi ng ating information education campaign, no, among them sa buong Pilipinas ay naturuan natin paano nila monitor ang kanilang kondisyon through real-time information from Project NOAA. No? So marami rin nagsasabi sa amin na ito'y nakakatulong sa kanila. Asik, how about yung bago niyong nilaunch na Moses tablet? Ano po ito? Alright, it's a monitoring tool. No? Tawag nga ay monitoring and operating system for emergency services. No? Ang gamit talaga nito ay talagang for preparedness, no? Upang matulungan tayo na mag-monitor ng sitwasyon on the ground. No? Through this, kasi yung tablet na ito, it's a rugged tablet, we wish to empower yung mga ating local government units, lalo na yung barangay, no? Barangay level, para yung impormasyon, ng daloy na impormasyon mula sa amin hanggang sa kanila ay maging tuloy-tuloy. No? At hindi lamang yung sila mismo magkalap ng datos at impormasyon sa kanilang mga lokalidad at maipadala naman sa atin para maiproseso natin. Ano? So yun yung isang masasabi kong mahalagang gamit ng tablet na ito, na sana ay, tinetesting natin siya, natitignan natin ano yung mga features na nararapat talaga for the disaster manager on the ground, tulad ng chairman o yung ating mga barangay disaster workers. Asik, with what we experienced yesterday and what we learned, kumbaga, ano yung nakikita natin ngayon na magandang upgrades na pwede natin gawin with our project, no, or our other technology projects with regards sa mga ginagawa nga ng DOST? Alam mo, magandang tanong yan, Sandro, kasi I think yung isang ito nga, ano, yung ating bottom-up approach, no, kung saan yung mga local government units, no, ay sila na mismo, no, ang talagang maganda yung response ng LGUs natin, ano. So papatuloy natin yun at i-enhance pa natin. Doon siguro papasok nga itong mga bagong or mga technologies na sisimulan pa natin. Paano ba natin pa mas mapag-iibayo yan, no? Again, yung yung ating warning agencies like Pag-asa, paano ba ito pinakamabilis na maipapahatid at maipapaintindi, no? Yun yung kailangan natin upang yung aksyon ng ating local government units ay naaayon base sa siyensya. Alright, siguro at this point, before we end our interview, do you have any message to our viewers, Ase? Ay, teka muna, pwede ko bang i-plug yung ating sige po, go ahead. Pwede na dahil total si Glenda ipapalabas na. Pero mga kababayan po, tayo po'y magdiriwang ng ating National Science Technology Week, July 24 to 28. Ang tema po natin, Philippines, a Science Nation Meeting Global Challenges. At ito po, exhibits, events at inventions po ang makikita po natin dyan po sa SMX, SMX Convention Center sa Mall of Asia. Yan po ay from July 24 to 28. Meron tayong isang section dyan on ating iba na ang panahon, under that tawag namin, but andun yung mga warning agencies natin. Tanong mo nga, ganyan yung mga technologies na ginagawa natin, ginagamit ay mapapakita po natin lahat. Meron pong ika nga again, it's all about events and exhibits and also invention, dahil nataon din dito ang ating 2014 National Invention Contest and Exhibit. So admission is free, yun ang pinakamahalaga rin sa mga kababayan po natin. July 24 po yan hanggang 28. Alright, July 24 to 28, NAST sa SMX? NSTW, National Science Technology Week. Alright. Thank you so much for joining us this morning. That was Assistant Secretary Raymond Tiboro ng DOST.